Ako magtatanong. Oh, sige nga. Boss Alfred, nahuli ka na ba? Napaka-importante itong tanong na to. Lahat ng itinatayo mo, may success. Paano ba? Kung ano yung innovation sa pwede kong gawin, ano yung invention na pwede kong gawin na wala sa iba. Pero ang sabi ng iba, mas magandang tumapak ng tao para mabilis kang umangat. Ang pinakamaligalig na customer mo, yon ang pinaka magiging improve ka, better you. Kaya ako nananapak ng iba. Galing yan. Yung time na yun kasi maraming 14-0 kami. Anong nangyari sa inyo? May nangyari sa 14-0 na hindi natin maipaliwanag. Sino tumalo sa 14-0 nyo? Karapatan natin magyabang eh. Tinalo natin eh. Ginaganito ka niya kasi nasa teritoryo ka nila eh. Hindi ka na nag-tryout sa iba? Nag-tryout ako sa iba din, pero sa UE ako napadpad. Kasi doon yung may hina, kailangan nila na malakas. Ayaw pa tayo. Yari. Oo. Tayo dyan. Iba talaga. Naghahanap sila nung yung time kasi na yun, walang malakas sa UAP eh. Eh UE yung pinakamahina nun. Inugot ako, kaya ako napuntang UE. Kaya kami nag 14-0. Nato ka ba? Nandun ako ng 14-0. Pasalamat kayo, hindi ako naglaro. Kung naglaro ka? 15-0. Talo. 15-0 yun. Dumami. Tingin mo magpapawisan ka kay Bahardo? Parang siguro medyo lang. Ito naman ngayon. Ambush interview. Sasabay-sabay na natin. Alfred Juan. Hoy, iba dito na. muna ako. Dito ako. Ano ang sekreto kung paano pasayahin ang isang misis? Dapat nandito yung asawa pag pinag-uusapan niya. Hindi. Mapapanood niya to eh. Baka sabihin niya, binobola ko siya. Mapapanood Ganun na yan. Bakit ba sobrang grabe yung relationship nyo? Siyempre, camera Then, yun. tips na lang, paano manligaw ang isang Alfred Water? Pwede. Tips sa mga single. Magpa-February na bro, magpa-February na. Oh. February, December pa lang, bro. Then, sa next year. Paano mo napasagot si Madam Ella? Ilan taon na pala kayo ni Madam Ella? 16 years. 16 years married, di ba? Yeah, 16 years. So with that 16 years, nag-aaway naman ba kayo? Hindi naman maiwasan sa relationship. Pero Hindi, iba kasi yung away na nagpapalitan ng opinion. Boss, pangit Magkaiba yun. yung tanong mo, boss eh. argument. Argument yun sa inyo. Medyo Oo, pangit yung argument, tanong. Pwede ako magtanong? Sige ko nga magtanong. Yan. Tulong-tulong. Anong tanong? Hindi ako. Sige, okay lang. Huwag ka maiya. Ambush Ang tanong interview mo ka. kanina, Paano Nag-away na ba kayo? Nag-aaway ba kayo? Kasi sa relationship Oo. na unang tanong, paano nyo i-handle yung away? ako magtatanong. Oh, sige nga. Boss Alfred, nahuli ka na ba? Alam mo, sabi ko, kaya dapat nandito siya. Para siya mismo sasagot. Oh. Kasi pag sinabi kong nandito, Kumpiyansa to. tapos sabihin ko hindi, or wala naman kasi Hindi ako kayo sa maniwala. bokabularyo ko ng babae, eh baka din kayo maniwala. Eh, ang ibig sabihin, nahuli ng MMDA. Ikaw na Ah. sinasabi mo. Sa business, ano ang mapapayo mo sa mga ka-amazing natin na nanonood or sa, siyempre, sa Jetlaw supporters and sa kay Rendo na supporters? Napaka-importante itong tanong na to. Lahat ng itinatayo mo, may success. Paano ba? Ako ang advice ko lang, lahat ng ginagawa ko pag magnegosyo ako, ginagawa ko yung hindi yung gusto ko talaga eh. Yung kasi challenge ako. Baliktad. Baliktad. Yung iba gusto, yung Baliktad. gusto nila kung Kasi saan bro, sila masaya. yes. Kasi sino ba naman? Yun yung kasabihan kasi, di ba? Oo. Na gawin mong negosyo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Oo. Pero actually, technically wrong. Pwede kang malugi din doon kung minsan. Kung minsan. Pwede. Pero kasi kapag ka ginusto mo yung bagay na hindi mo naman talaga gusto, eh kagaya ko, sino ba naman ang may gustong mag-deliver ng tubig sa bahay-bahay? Gusto ko, pangarap ko ba yun? Siyempre, hindi. Hindi ko pangarap yun. Pero dahil sa gusto kong iangat yung lifestyle ng pamilya ko, ng buhay ng meron na tayo ngayon, syempre, mamahalin mo yung bagay na ayaw mo. Pero, lagi kasama doon yung kailangan huwag kang maninira ng ibang tao. Any brand, huwag kang sasagasa. Kaya napapansin mo siguro, pag nagbablog ako, never ako nagme-mention ng Banggit. mga... Walang banggit na. Tsaka I'll never look to my competitor. Kung ano yung innovation sa pwede kong gawin. Ano yung invention na pwede kong gawin na wala sa iba. Pero ang sabi ng iba, mas magandang tumapak ng tao para mabilis kang umangat. Pag ikaw yung inatake. Pero kung aatakihin mo sila nang wala naman silang ginagawa against you, that is technically wrong. Kasi Experience mo na ba may tumapak sa'yo?
Marami. Dami. Paano mo Naninira hinandle? sa business, mga ganun. Hindi ko pinansin. Yung ganun. Oh, silent treatment. No? Oo, kasi- Minsan masakit yun. Pag Kasi minsan, kapag ka hindi mo sila pinapansin, lalo sila nang gigigil. Ang pinaka nakakainis doon sa nagpapapansin sa'yo, yung hindi mo pinapansin. Oo, pwede. Yung bang inaasar ka na, binabash ka, pero Di mo- deadma ka, Di ka napipikon, o no? di ka napipikon. Hindi ako naasar. Oh, eh, yun. bahala ka dyan, no? Yan, Ganun. oh. Galing. Ganon lang. Ako na lang, bilang individual, ang pinaka mahirap makuha sa lahat, yung peace of mind. Kahit sabihin mo na, kunyari ikaw, siniraan kita. Pagtulog ko sa gabi, hindi na ako makakatulog kasi may sinabi ako masama tungkol sa'yo. Yung budhi ko ba? Kung ako naman, nung gagalabas ako sa social media na sinisiraan ko yung isang tao, kunyari tatapakan ng isa, kagaya na sinabi ni Rendon, ang mangyayari sa akin, okay ako kasi sa akin scripted lang eh. Pero yung mga nanood na nagtiwala sa akin, anong opinion nila doon? Posibleng damdamin nila yun. Tama. Tsaka, tinapakan mo, umangat ka. Pero, hindi ka naman masaya. Pwede kang kumita because of the content, sumikat ka. Kaya lang, anong reputasyon ang itinanim mo sa sarili mo? Tama. Alam niyo na. Paano ka irerespeto ng asawa mo, Ang ng anak mo? pinakamabilis para maabot ang tagumpay ay tapakan ng ibang tao. Akala ko nagbago na. Alam mo kung bakit pinapanood ko itong dalawa? Nagbibenta rin kasi ako sa marketplace yung mga... nagbebenta ka. Yung technique niya, pinag-aaralan ko kung mga body language niya and everything. Jetlaw Dandil yan. Tapos ito din, sa business side. Siyempre, nagtayo din ako ng business sa Batangas. Tapos, itong Camp Amazing. Actually, yung mga gantong mga negosyante, ito dapat talaga yung ipinapollow natin. To be honest. Ako pinalo ko si Rendon. At nakapollow din naman ako dito. Pero pagka nagigigil na to, ano ko na. Unfollow. Yun. Parang up, down na. Marami talagang nanonood tungkol sa business kasi importante in life in how to be successful Ilang years na yung business mo. 18 years. Sigurado ako meron kang mga customer mo na maligalig, galit lagi sa'yo, Nagreklamo, or hindi Yeah. masaya sa Meron. performance mo or whatever. How do you handle it? From the start na inausap mo ko, mahilig ako sa challenge. Okay. Ang palagi ko iniisip, ang worst customer ko is my best improvement. Grabe, ulitin mo yung bro. Ang pinakamaligalig na customer mo, yon ang pinaka magiging improve ka, better you. Kaya ako nananakpak ng iba. Si Rendo, nakikita ko sa kanya as reverse psychology. Yung content niya, content ni Harry ng Bangis. Maganda alam mo kung bakit? Depending on how you digest the message. Kasi pwede siyang mantapak ng tao in a way na siya yun Pero on your point of view, pwede mong tignan na mali si Rendon dito, hindi ko gagayahin. Pagka pala ginawa ni Rendon to, pwedeng ganito yung maging result. Hindi ko gagayahin. So, ang tawag doon is reverse psychology. Kunyari ako, yung anak ko, pag gusto niya ng something, tapos pinipilit ko, hindi, magmotor ka. Lalo nga ayaw yun. Pero hindi, huwag ka magmumotor. Aba, gigil na gigil magmotor yun. Oo nga, no? Huwag ka magmumotor, delikado. The more na pinipigilan mo yan, the more na manggigigil yan. Parang sa produkto, the more na tinataas mo yung product mo, the more na gumaganda yung quality ng serbisyo mo, the more na hinahabol nila yan. For example, banggit tayo ng brand. Ducati, bakit ba si Ducati is prestige? Bakit ba exclusive ang Ducati? Bakit konti lang ang nakaka-avail? Bakit gusto lang konti lang ang riders community ng Ducati? Premium, man. Kasi premium, not that all. Kunyari ako, gusto ko maging brother ko si Jetlaw kasi Ducatista. I want to be on that group. So that is something special about Ducati. Sa pag-promote ng negosyo, ganun din Ano ba ang something unique? Diba? Dito kay Camp Amazing, ito, nasa ganitong lugar. Ano ba ang something unique na pwede kong makita or pwede kong ma-experience when I travel from Pangasinan to Tanay? What do I expect? Maharapin mo si Rendon. Yan. Diba? Harap ko si Rendon. So that is something na kung ako ay bakasyonista, gusto ko ng peace of mind, gusto ko ng makasama yung pamilya ko, dito ko dadalhin kasi timon tahimik. Tama. Diba? Merong ganyang umaagos na natural Bro, water. Tutulog ka dito, naririnig mo yan. Samantalang pag nagpamassage ka, doon mo lang marinig yan hinahabang hinahagod ka, tapos may tumutwit na ibon Dito, natural. Perfect bro, ang daming learnings, Ang daming no? learnings. So, Sabi ko nga sa'yo, yung circle mo sa buhay, kung ikaw ay naliligaw ng landas, kung ikaw ay may patutunguhan na pababa, ito ang suggestion ko sa inyo. Humanap kayo ng circle na magiging kaibigan nyo. Tapos, may matututunan ka. Hindi the other way around. Be with the people, you get something to gain on yourself. Palagi ganun ng mentality. Kaya ako, pag inaaya ako ni Rendon, sumasama agad ako Dahil? Alam mo kung ba't ako sumama dito? Si Rendon. Exactly. Kasi may utang ako dyan Hindi bro, alam mo si Rendon ganyan pero very professional kausap yan. Exactly. Tama.
Pag sinabi niyan, darating ako bro. In-invite ko yan, charity. Sabi ko, bro, may charity kami. 2 million pesos will be given away to chosen beneficiaries. Pumunta ka, gusto kong ipuntahan mo. Punta ng Bataan. Maaga pa sa akin to. Di ba meron tayong charity na nadidelay pa? Sama ka. Mga elderly na inabandon sa San Juan. Kawawa yung mga matatanda na walang funds. Kailangan nila ng mga diaper, pagkain. I-set up ko. Sige. Magkano tayo? Oh. Mag-ride tayo. Pwede. Kasi may funds na eh. May mga pledges na. Sige, sige. Okay? Ganda yun. Muna. Set up pa natin. Okay. Next year na kasi Next year na. busy si JJ, umalis din eh. Next naman, sa sales. Yan, sales. Yan. Jetlaw! Hoy, ito na. Paano humandle ng mga barat? Yun. Alam ko yun kasi barat din ako eh. Ayoko tumatawad sa telepono eh. Kasi hindi mo pa naman nakita eh. Yeah. Punta mo, tawaran mo, pag kaya ko ibigay, bibigay ko. Pero ako sinasense ko na kung bibilin talaga o hindi eh. Sa dami nung nakakausap ko. Sa experience So, wise. kumbaga alam kong interesado to, alam ko kung magkano kaya kong patawad sa kanya. Kahit kaya ko ibaba ng mas mababa. Pero normal yun, tatawad. Kahit sino tatawad eh. Actually, ang tanong lagi sa akin, hindi daw sila bilib magbenta sa akin. Mura daw ako magbenta. Kahit sino magbenta, kaya ibenta yon. Ang tanong daw nila, paano daw ako nakakabili ng murang motor? Wala namang ibang technique doon. Kailangan, pag tumawad ka sa kanila, hindi sila masasaktan. Kasi yung motor natin, baby natin yan eh. Yeah. Grabe naman magtawad to sa motor ko eh. Pagiging legit niya na seller eh. Kung ako man seller ako, buy and sell siya, I sell my bike sa kanya. Alam ko hindi ako gogoyoin dito eh. Kumbaga may pambili eh. Yung integrity na naitayo niya sa community, mataas. Bilang isang jetlaw na kilala sa pagbebenta, pagbili, hindi lang sa motor, kasi maraming nanonood na ang business ay buy and sell. Ano yung mga tinitignan mo para mabilis mong mabenta or mabili yung isang bagay? Ano yung mga tips, mga top 5 mo na pag-assess sa tao? Usually sa motor, depende sa motor. Pangalawa, yung seller, tinatanong ko magkano muna yung price value mo din sa motor mo. Ay, wala akong idea. Kaya sabi nila, sabi ko, bigyan mo lang ang price, kahit margin lang. Tapos, pag sobrang layo talaga, limbawa, ang bentana na ng motor na yun, na 1 million, tapos ang gusto pa niya, 1.4. Kasi sabi ko na malayo talaga, baka pass ako doon. Lalo na, mataas pa odo. Pero kung talagang medyo malapit naman, tatawaran ko, tsaka ina-explain ko ng maayos. Number 1 talaga, kailangan maayos explain mo. Boss, kasi, kaya nagmura yan, dahil may bago ng model na nilabas, nag-promo minsan si ganito, ganyan. Kailangan maayos lang ang explanation mo. Alam niyo yung mga kasa, for example, Yes, si yung BM mga nag-discount promo. ng Yes, 200,000 this year. Updated dapat tayo updated dun sa ka dyan. ganyan. So alam mo dapat yung business. Dapat. Alam mo dapat Yeah. para marami kang bala sa negotiation. Galing. Bro, pag need nyo ng insurance ha, Brother Charles. Brokerage SRE. Yun, no? Kotse tsaka motor mo. Sure na yan kasi nagamit ko na insurance niya. Quality. Yun. Instantly. Pinalitan ng bagong motor? Sa Pinkris, kukuha na ko ng negotiable si Pinkris. Kala ko pinalitan ng bagong motor. Saka eh. bro, napansin ko kasi pinapanood ko siya, yung body language niya, kung paano siya makipag-usap, yung texture ng mukha niya, yung smiles niya. Kahit na mura, hindi mo bibili. Parang kung ayaw ibenta sa'yo. Tama. Pero kung jetlaw ang bibili sa'yo, kumbaga ibibigay mo na eh kasi maayos yung tao, credibility niya. So, Jetlaw na yung tumawad eh. Africa Twin, Jetlaw. Ang brand new niya, SRP 950. 950, manual. 950. Odometer niya, 1,000. Year model. 2025. Bagong-bago. Bago ah. Bago. Presyohan mo na pareho. All black. Siyempre, mabenta yung all Yun yung black. gamit niya kanina. Yun yung ginamit ko ngayon. Sample lang naman, ha? Magkatawad mo. 300. Kami, hindi sa percentage. Ang iba kasi ganyan eh. Nasa isip nila, saglit lang ginamit, ganito, ganyan. Depende sa motor. Kasi may motor na mababa ang resale value. Para sa sasakyan, pag mga pick-up na Hilux, gano'n, di bumababa presyo. Pero yung mga BMW na mga kotse, medyo mababa ang resale value. So parang gano'n, depende kung mabenta. Pangalawa, tama ka yung kulay. Depende sa kulay. May kulay na mabenta, meron may kulay na hindi. Pero, mahirap ibenta yun sa'yo, brother. Sabi sa'yo. Napakatangkad ng motor mo. Ilan lang ang matangkad na kaya motorin yung motor mo. Oo nga. Ganon. Hindi Kaya Asian size. Pag bumibili kami ng BMW na GS, low seat, low suspension. Pagka high seat, katulad yung binili ko kila Michael Miranda, sobrang tangkad. Ang Medyo hirap ibenta mababa nun. kung kukunin yun. Nabilihan mo na si Michael Oo. Miranda, former teammate ko. Oo, mura ko kinuha sa kanya kasi ang taas talaga. Standard seat, standard suspension. Ako nga tingkayad eh, 5'11", tingkayad ka eh. Ilan lang ang 5'11" na buyer mo? Magkano nga?
plus 50K pag pinirmahan mo. Hanapan ko ng gas-gas. Never pa Patay. natumba yun. Never ko na. Papirmahan mo kay JJ. Oo, Oh, tataas ng 50,000 yun. JJ yung motor niya. Ano mo to? Yung gamit ko. Royal Enfield Continental GT. So- Sample siguro, nasa pinaka-top ko dyan, 600. Top na yun Kasi 2025 eh. Tsaka kulay itim, mapangit ang itim. Pangit itim. Ang best seller dyan, yung white, red, blue. Oo, yung ano. Yung kulay ng Kamukha kanya. Oo, yung akin. Kulay Kamukha ng na sa kay akin. Alfred. Yan ang pinakamabenta. Same thing sa BM. Pumapangalawa lang yung triple black. Pag limited, minsan mababa, bumaba. Oo. Minsan nga tumataas pa pag limited. Tama. Yogurt, ito, may yogurt si Aaron ng Bangis, napanood ko yun. Teka, healthy ba yan? Healthy yan, syempre. Healthy. Yung mismong yogurt, may Yung waste yogurt mo, pag mag-workout ka, pwede mo nang inumin, then workout, may load na. May protein na yon. Kasi kailangan talaga natin ng protein kahit hindi tayo nag-workout. Yung yogurt mo organic, Oo, organic siya. natural made siya. Tapos wala siyang asukal. Anong Ayun ang maganda. pangalan? Yoku. Yoko nga. Yoko! Yogurt culture. Yun. Yogurt culture. Kaya Yoko. 4 months Ano, pa lang eh. di pa ako bumibili, humingi ka ng tips. Ano ba yan? Paano? Dapat may free taste. Meron sa Grab, pero around QC pa lang siya. Yun, So, isa QC. pa lang yung branch. So, may Facebook page na rin. Meron. Ano So, Facebook page? Yoku din. Y-O-C-U. We are willing to try para... Siyempre. Bibili tayo niya, susupport tayo. Alam mo bang kapag ka-informative ang pinag-uusapan, kahit 4 hours na dumadaldal sa harap ng camera, tama. hindi mo napapansin. Yes. Saka marami tayo natutunan eh. Yung Alfred Watermax, may ino-offer siya na business side sa mga hindi pa nakaka-create ng business na nag-iisip or gusto nyo magkaroon ng something to be successful with para sa family mo and for yourself. Alfred Watermax, may ino-offer. Napanood ko yung ice making mo. Yellow, water station, tsaka laundry. lahat ng tao may So, tubig. I'll making the opportunity to the other entrepreneur na magkaroon ng sarili nilang brand. okay. Pwede ko naman sanang ipa-franchise kasi branded na kami. Pero ang ginagawa ko is, gusto ko, kunyari, si Rendon magtatayo ng water station, motivated water. Wow. Yung gusto ko, may sarili siyang brand na dadalhin niya kasi sayang yung gagawin niyang promotion eh. Kapag binitbit niya yung Watermax, ipopromote niya yon. Ako yung makikinabang. 3x3 ka rin eh. Diba? Kailangan ng tubig dun. Eh paano siya? Baka mahal niya ibenta yung Motivated motivated basketball. water. Yun nga, kapag ang tubig mo, minarket mo kung ano yung gusto mong standard at presyo na gusto mong ipresyo, yun yung masusunod. Parang For example, si Rendon, gusto niya 100 pesos na kanin ang gusto niya. Eh di, yun yung value niya eh, di ba? For example, si Watermax, 25 pesos. Pagdating kay Rendon, 100 piso. So, Kasi motivated yung tubig. kasi motivated yung tubig, di ba? Pagka ininom mo, magkakaroon ka ng muscles na ganyan. Kanya-kanyang marketing kasi yon, di Depende ba? kung kaya mo Depende ibenta. kasi yan kung sino ang nagsiserve sa'yo, sino ang customer mo. Kasi lahat naman tayo, binibil natin ang produkto natin, depende sa presyo because of the convenience. Kahit anong produkto yan, tumataas ang value dahil sa convenient siya. Bagay, masahe, iba-iba rin ang presyo eh, no? Yes, so... Paano nila ikaw kukontakin? Kung gusto nilang... Siyempre, may guidance mo yan, for Oo, sure. syempre. Kami kasi, pag bumili ka sa amin, yung paggawa namin, parang franchise yan. I-assist ka namin sa building, sa lahat. Before you start the business, kami agad ang mag-a-assist. Meron kaming team na gagawa niyan. Pati technique sa sales. Lahat. Marketing, Ocular nung lugar. ocular. Successful. Yes, lahat yon. Tuturo namin yon. Parang franchise, pero hindi siya franchise. Bali, pwede silang kumontak sa amin sa Watermax Enterprises kasi yun yung business page ko talaga. Cell number. 0920-965-0272. At sa Globe naman, 0916-644-4406. Yan ang negosyo. Negosyante. Memorize yung mga Siyempre, number ng business and you niya. can contact us at www.watermax.com.ph. Jetlaw Dan Deal, men. Kung gusto nyo talagang quality na negotiation sa pagbili ng motorcycle, Jetlaw. Alright? Message nyo lang yung page natin, Jetlaw Rider. Okay, kakain na! Wala, ito yung nakayanan nilang i-prepare sa atin. Ang sarap niya, no? Chef, thank you. Thank you for preparing this. Siguro sabi ni Boss, almusal. meron naman sa amin yan, dumayo pa ako ng ganito. Hindi, okay lang yan. Corn beef natin, pure food siya. Pure food siya na, sponsored by. Shout out, Pure Foods. All the way from Pangasinan, ito yung nadap na natin dito. Sobrang magandang camaraderie. Samahan ng mga negosyante, vlogger, PBA player. Ito yung dinayo natin dito. Breakfast ride. Kain tayo guys, tignan nyo. Sarap ng pagkain. No? Kailangan kong mag-load kasi malayo pinanggalingan natin. Very close ako dito. I mean, Karaitan. definitely.
I'm sure nakapag-10 ka na rin, natulog ka na rin sa tent. Minsan nga doon sa garahe niya, nagdetent siya eh. Just to have time together. Medyo malamig yung lugar, ha? Tanghali na, ang lamig oh. Naiya na ako kay Rendon pag hindi ako pumunta ngayon, eh. Ilang beses na ako inaya nito, eh. Kahit nung birthday niya, di ako pumunta, eh. May bagyo yun eh. Oo, may bagyo. Gusto nyo hanggang overnighting kayo ba? Wala akong dalang tent. In terms of success naman, yung Bible kasi pag inisip natin, uy, corny naman yan, di ba? Banal na asa, di ba? Pari lang may hawak niyan. Pero instructional manual of life pala natin yan. Before you build your home, dapat yung business mo is stable na. Kasi baka pag nagpatayo ka at hindi natapos, pagtawanan ka ng kapitbahay mo, ang encouragement lang, meditate on my word, sabi, basahin mo yung salita ko, yung Bible, day and night so that we will follow it. Then, we will become prosperous and successful. Life is short, hindi natin alam kung kailan at paano tayo mawawala. But for sure, wala mabubuhay ng forever. Okay, so salamat. Let's pray. Okay lang. Saan tayo? Lukuhan pala yung kanta na forever yan. Wala yan. Meron. Diba, we study Bible kasi gusto natin magkaroon ng everlasting life. It's a promise, eh. Sino pa ba yung reliable resources natin to get the very good knowledge? Siyempre, yung Creator natin. Sabi, kumuha ka ng kaalaman sa Diyos at sa isa na iyong sinugo, si Jesucristo, para magkaroon ka ng everlasting life. Meaning to say, alam natin, mamamatay tayo anytime. Nobody na makakapag-dictate kung kailan tayo mamatay. Baka ngayon or bukas, walang kasiguruhan. Pero yung great creator natin kasi, may promise sa atin na may everlasting life. Kaya mas maganda pa din yung binabanggit mo ngayon na yung pagkuha ng knowledge na nanggagaling sa Bible. Actually ako, ang ginagawa ko everyday, nagbabasa ako 2 verses. Pag nagtatatlong verse ka, 1 year matatapos mo yung buong Bible. Then before you read the Bible, you have to pray. Bigay sa iyo yung knowledge para maintindihan lahat ng nakalagay doon. Guidance. Kasi siya yung pinaka, kumbaga sa motor, mayroong owner's manual eh. Diba? Meron tayong pagka may troubleshoot, tingin tayong owner's manual. Yun yung Bible. Who's the creator of the motorcycle? Tao. Ngayon tayo, created tayo ng Diyos eh. Ano mo yung owner's manual na binigay niya? Yung Bible. That is the best na masabi natin na guideline na pwede natin i-apply sa buhay natin. Share ko lang din sa inyo. Ako, every time I wake up, I say thank you and this is my last day. When I with someone, when I with my wife, when I with my kids, when I with you guys, lagi ko iniisip, this is my last day. Kaya gagawin ko yung best ko. Kung kaya kong makatulong, tutulong. To satisfy yourself. Palaging ganon. When I wake up, kahit yung mga anak ko, pag nakita nyo yan, they always say, I love you. They always hug me. I love you. Together with my wife. Minsan nag-ulukan, I love you. Biglang nag-I love you na lang na ganon. Kasi it might be your last. Hindi kami nagtitipid pagdating sa affection. When I spend my time with you and you spend your time with me, I really acknowledge and value it. Camp Amazing, thank you for spending your valued time sa amin. You've been always amazing. Since we already shared our experiences, we already shared our strategies, do it. Kung hindi nyo ba gagawin yun, pag-uwi nyo kailan pa. Sabihin nyo ng corny, pero do it. Kahit minsan ibulong mo lang, pare, I love you. It shows na I value you kasi andito ako, dumating ako kasi I value you eh. Pinahalagahan ko kayo eh. I consider you as a friends. Yung oras ko, instead na nasa pamilya ko, linggo ngayon, but I'm here. Siyempre, bago tapusin yung conversation, ang binanggit lang sa atin ng Bible is kumuha ka ng kaalaman sa Diyos at sa anak niya. And magkaka-reward ka ng buhay na walang hanggan. So yun lang yung binanggit, yung utos from our guideline from the Bible. Kunin mo lang yung knowledge na yon. Kasi nandun na yun eh. It's your guidelines na. Pag umuwi na kayo, find time to read Bible. Volunteer closing prayer. O si Jet, isang volunteer. Color. Closing prayer. Watermarks. Ako, sa panapanood kita pero mas detailed pag Okay lang bro. nakikita ka na. Sige. It's my privilege, no? Okay. Maraming salamat, Ama, sa binigay niyong panahon, knowledge sa aming magkakapatid. Sana po ay patuloy namin sa puso at maintindihan pa ang inyong mga mensahe sa amin bilang aming may lalang. Palagi niyo rin po kaming ingatan sa aming mga lugar na pupuntahan. Muli po, ang mga panalangin po namin, ang mga pagsusumamo at paghingi ng tawad, ipinapakisuyo po namin to sa aming haing pantubos, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Sa Camp Amazing, meron tayong personal therapist. Oh. May pilay po ba ako, sir? Sige nga po, lingin po kayo sa kaliwa. Hindi. Yan, leg Yan, lang. yan. Dito, lingon po. Ha? Lingon lang po. Yan. Ikot lang po yung doon leg lang. Leg lang, ganon. Apo, ganyan. May Tapos? restriction po ba nararamdaman sa leg? Siyempre. Meron?
Siyempre, may ano eh. Parang ano siya. Dapat ba lumingon ng ganito? Nasasagad yung 9. Ito, sagad ko na yan. Pero wala naman po kayo nararamdaman na sa leg. Wala naman. Sagad na ba to? Sagad na to. Ito, sagad ko na yan. Medyo Konti. kulang. Oh. Wala naman restriction. Wala naman, wala naman. Taas nga po yung ano nyo, kamay. Kaya meron po ba yung nararamdaman bigat sa front delts, mid, tsaka rear? Wala naman. Taas nga. Yan, meron. Dito sa lats. Wala naman. Wala naman. Dito po, baba. Baba. Dito. Masakit po ba sa shoulder blade? Pag pinuwersa siguro. May discomfort. Meron, siyempre, pag nakagano. Ba? Ayos ah. Dapat wala. Dapat wala. Opo. Pakiramdaman nyo po kung may masakit sa tagiliran. Yan, meron. Meron. Dapat wala. Dapat wala. Dito. Eh, siyempre, pag natutwist, meron. Dapat wala. Dapat wala din. Sarap. May dyan sa baba mamaya. Oh. Wow. Hangin. Anong hangin? Brake line. Grabe naman yun, men. Mas lumambot po yung likod. Oo, namambot nga, oh. Pakiramdaman nyo po ngayon. Ay, wala nga. Wala. Meron? Nabawasan. Nawala dito. Oo. Galing ah. Oo, sarap. Dito po, may masakit. Meron. Meron din? Oo. Oh, Yan, ngayon, meron pa? wala na. Kabila? Wala na. Oo nga, no. Nakakalingon na ako ng 90 degrees, no? Oo. Galing yan. Galing ah. Mga idol. Sir, pa-picture po. Pa-picture. 1, 2, 3. Grabe, ang galing. Salamat, salamat. Bro, ang ganda. Nag-service ka sa Pangasinan, bro? Sabihin niyo lang po kay boss. Magkano talent pinon kung ganun? Discounted na yan. Magkano? Kano rate mo sa influenza? Okay lang. Kahit once a month man lang o kaya twice a week. Come on, stay amazing guys. Siya si Rendon. Pag kinulang ka ng confident dyan, maninigas yung mga muscle mo dyan lahat. Magkakamali-mali ka ng control. Dito yun, oh, yung may mga banking na nakikita ko sa video. Wala nang tao, no? Simula nung nag-strict ang LTO. Hoy! Nandiyan ka pala! Kasama natin ang T-Max Boys na naka-GS.